Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana nakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. Oh, medyo may naririnig ba kayo na pok, 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 pok? Mga putukan. Hindi ko alam kung bagong taon na ngayon. Aga, hindi ko alam piyesta ata o dun sa parang liga dito. Hayaan mo sila. Ayun, huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon dahil painit na ng painit ito. No! Martin versus BP. Aba, talagang matindihan na talaga ang labanan ngayon. Politika sa politika talaga. No? Hanggang 2028 ito mga katunay. Mukhang habang tumatagal, habang papalapit ang 2028, mas lalong tumitindi ang labanan. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, support din tayo kay Sir Badong. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Napaisip po ako dito po sa pinost ng isang, hindi ko alam kung vlogger ba to, ngayon ko lang narinig, pero tinignan ko po sa Twitter, panay mga Marcos yung ano niya, no? Yung kanyang pinopost na, ito raw po, si Pangulong Marcos daw po, at saka si Speaker Martin, and the true unity team. Nagulat ako, sabi ko, teka, tapos binalikan ko yung mga nagdaang panahon. Oo nga, no? Si Sara Duterte pa nga ba yung sinasabing ni Pangulong Marcos na matatag pa ang unity team? Si Sara Duterte pa ba ang kanyang tinutukoy doon? Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pa pong tweet. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay, unahin na po natin, no? Ito pong sinasabi po nitong isang nag-tweet na nagngangalang Tropang Pinoy, Elmer Rocafort, no? Nagulat ako eh. Tapos tinignan, nireview ko yung mga ilang sinabi ni Pangulong Marcos nung nakaraan. Teka, parang may katotohanan tong sinasabi nitong tao na to. Ito po ang sinabi ni Tropang Pinoy sa kanyang post. Batman and Robin. Ito po yung nakalagay dyan. Yung forma po, yung nagbubulungan po si hindi ko pwede kasing Batman and yan Robin. Po yung kanyang tweet. At ang laman po ng tweet ay yung sumusunod. Batman and Robin, they're working so hard for the good of the Filipinos, notwithstanding the slight problem being brought by some people who are desperate for power. Hindi, no? Sino kaya pinariringgan ninyo? Mukhang ganito po yung ngayon ko lang napagtagni-tagni eh. Hindi kaya ganito yung yung pananaw ng mga tinatawag nating tambi vloggers, no? Na ang tunay na unity team ay si PBBM at saka kaya tanggap nila si Martin na siya yung heir apparent, no? Tanggap nila na Echepuera sa Inday, kaya pala ganun sila. Kasi kung iniisip ko, kung ina-announce ni Pangulong Marcos na matatag yung unity, bakit pala yung bira ng mga tambi vloggers kay Inday Sara? Tapos eto, nagpahayag tong nagtutweet na to na panay post ng Marcos. So ang nangyayari dito, no, hindi si BP Sara ba yung parang tinutukoy na matatag pa ang unity team, kundi si Speaker Martin ang talagang unity team na sinasabi nila. Yun ba ang binabanggit ni PBBM?
Pero para sa akin, nakita ko lang sa obserbasyon ko, mas lalong pumutok yung unit team nung talagang nagtandem si BP Sara at saka si PBBM. Kasi kung tutuusin sa akin lang, si Speaker Martin medyo hindi ko naman siya hindi siya masyadong maalingaw-ngaw. hindi ko nga ngayon nga lang 'di ba halos nakikita ko talaga si BP Sara at saka si PBBM. So ang nangyayari, yung sinasabi nga ni Sir Badong na may mga tambi vloggers na nagtatanggol, no? Syempre dito pag mga ganong vloggers is nagtatanggol. Katulad may mga nagba-vlog din kay Duterte, ganon, mga nagtatanggol din. So ito yung parang iringgihan nauulit na yung Lenny versus PBBM noon. Parang Unity versus Pinkish. Di ba? Parang mga ganun lang yan. Umuulit lang siya. Pero etong klase na to is mahaba ang magiging proseso nito. Kasi napakaaga pa kung tutuusin, pinag-uusapan na agad ang politika. 'Di ba? Magte 2024 pa lang, pero nilalapit na nila sa 2028. Hindi pa nga nasusolusyonan yung problema ng bansa Napakarami, pero usapang 2028 na talaga ang pinaglalabanan dito. No, syempre, may nagtatanggol kay Tambi na alam mo naman siguro na alam naman natin lahat na siguro meron talaga na ambisyon si Speaker Romualdez na tumakbo bilang presidente. Di ba? Kumbaga, mas siya ngayon, mas nagiging agresibo, no, laban kay BP Sara. Samantalang si BP Sara is padekwa-4 na lang yan, sigurado. Ano lang yan hindi niya pinapansin siguro na bahala kayo, basta tayo magtrabaho. Yun ang importante. Yun naman lagi sinasabi ni BP Sara. Magtrabaho muna tayo bago tayo magpolitika-politika. Kasi napakalayo pa niyan. Pero habang papalapit, 2024, 2025, 26, 27, 28, habang papalapit siyang 2028 yan, is palaki ng palaki ang issue niyan. Kasi hindi talaga titigil yung mga kalaban ni BP Inday para hilahin siya. No? Ganun lang yan. Malalaman yan kapag nag-2027 na. Pag malakas pa rin si BP Sara sa kabila ng ginagawa nila kay BP Sara, tapos makita nilang malakas pa rin, ayan na, yung baliktaran system na mangyayari. Pihado yan. Ganyan naman talaga minsan sa politika No? Wala namang totoo minsan. Hindi mo malalaman kung sino ang totoo sa'yo. Hindi naman permanente dyan na talagang kakampi mo siya. Di ba mga katunay? Tsaka hindi to simple nagtupit. Kasi ang mga usually nagtupit, pa isa-isa o dalawa lang sa maghapon. Ito, maghapon, mga 40 yata tinitweet nito. Talaga mukhang trabaho niya mag-tweet. Okay. Batman and Robin. Hindi po si Inday Sara at saka si BBM ang magka-unity. They're working so hard for the good of the Filipinos, notwithstanding the slight problem being brought by some people who are desperate for power. The real unity. Ito raw po, sila daw po. Si PBBM daw po at si Martin ang real unity. Alam nyo, bigla ko na-realize yung sinabi ni Pangulong Marcos kung kumusta naman ng samahan nila ni BP Sara. Wala naman siyang problema. Tapos, yung unit team naman, lumalakas kasi ang daming lumilipat sa kanila Hindi ba? Ang dami raw lumilipat sa unit team. Di ba yung unit team na lilipatan mula nga sa mga Duterte, papunta kay Martin, papunta sa organisasyon niya? Medyo mukhang kasama to dun sa naiitsurahan na yung unity may hindi na si Sara Duterte. Yung nagsimula tong pagbanat nila sa confidential fund. Siyempre nakakasakit, no? Pero pag naglantara na ng tunay na kulay, mas maganda nga 'Di ba? Kasi hindi kita mo ang reaction ni BP Sara kay Tambi. Hindi na siya nakikipag-utuan. Ang pick up ng media nga inisnab 'di ba? At least siya yung nang isnab, hindi si Martin. Ang point ko lang, mas maganda nga to Ako, real talk wala nang pretension. Hindi kami nagpe-pretend kasi siyempre laging sa bola yan ng ng pangulo di ba? Sabi nga natin,
wala na mga ikikilos yung House of Representatives nang walang basbas ng speaker. Pero naniniwala rin tayo na bibihira. Wala pa akong nabalitaan na Speaker of the House na nagsarili, no? Na walang basbas naman ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya bahala na kayo magsama. Kami, ako, particular, wala akong problema eh. Kasi ang mga Duterte supporter ngayon, nakikita ko, karamihan ng Duterte supporter, hindi naman nakaasa yung 2028 na pagtakbo ni BP Sara kay PBBM. Hindi po yan Hindi po kami naniniwala na yan yung magmamatter, di ba? Ang magmamatter po yung kagustuhan ng mga Duterte na tumakbo at maglingkod pa. Kasi ang nakakatakot, baka madala sila na matapos maglingkod ng 6 na taon na walang pagnanakaw na ginawa, na panay sakripisyo ang ginawa, ang igaganti itong katakot-takot na kaso. Real talk. Yung igaganti na katakot-takot na kaso, yun na nga yun eh. No, alam naman kasi nila kung may nag-aambisyon talaga na tumakbo sa 2028, alam naman nila na napakalaking threat ng isang BP Sara sa presidentiable. No, wala na naman silang pagkakataon na manalo kung sakasakali. Kaya kung sakali na si BP Sara ay hindi tatakbo, yun ang malaking pagkakataon nila para sila mapansin ng mga tao at baka sila mapili. No, pero kung si BP Sara ay nandiyan, is malabo pa sa tubig kanal na mapansin sila at makakuha sila ng boto ng mga tao. No, kung mahina yan si BP Sara swerte na lang kung pansinin yan, di ba? Di ba? Syempre malakas Nakikita ko kung sino ba yung pinakamalakas, yun ang pababagsakin mo, hindi yung mahina. Syempre sinimulan sa tatay, tapos ngayon dinadamay na pati yung anak. Dati tatay lang di nalalaman mo na talaga kung ano yung hidden agenda na nangyayari. Kasi ako yung nang ganyan na siraan na ganto para sa kapangyarihan. Doon mo kasi malalaman kung sino yung tunay na gustong maglingkod sa bayan. No, na hindi talaga uhaw sa kapangyarihan o sa posisyon. 'Di ba? Mahirap kasi yung magpapaupo na lang tayo sa oposisyon. Sa posisyon na ganon, na parang uhaw, sigurado walang gagawin sa atin yun. Kundi syempre is makinabang sa kanyang posisyon, kung ano man ang posisyon na kinauupuan niya. Tingin nyo ba is maresolba yung problema ng Pilipinas? Lalong-lalo na yung ganito, mas inuuna nila yung sitahan, reklamuhan, na pabagsakin, ganto, ganyan, di ba? Imbis na unahin yung sigaw ng taong bayan na sila ay nahihirapan na sa buhay ngayon na dapat matulungan at masolusyonan ng gobyerno natin. Na pagtagli-tagli din natin yung paglabas ni Dilima. Tapos paglabas, nagpahinga lang actually hindi nagpahinga. Unang araw pa lang sa labas, bumanat na kagad Yung hindi kayang gampanan ng mga leader ng Dilawan na kakayahan ni Laila de Lima. Yung lakas ng apog, wala sila nun. Sa mga kababayan natin, ang mas nagustuhan pa ayun, si Mr. at mas pipiliin yung diskarte ni former President Duterte pagdating sa war on drugs. Kasi sa totoo lang mga Lods, nasa ilalim yan nasa mamamayang Pilipino yan Di ba tayo yung nakakaramdam kung epektibo or kung may nagawa talaga, tama, no, ang namumuno. So yung former president natin na si President Duterte, naramdaman yun ng tao. Kaya nga, ang dami pa rin sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Kasi naramdaman ng pinakailalim ang pagbabago. Mga Lods, basahin natin. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Tama si Mr. Real Talker doon. Maraming problema na dapat solusyonan. Maraming problema ang mga Pilipino na dapat lutasin nyo. Lutasin natin. Kasi hindi na ako sa namumblema. Diba? Hindi naman makakapagpakain yung kakaganyan nyo, yung eleksyon na gusto nyo kaagad dahil napakalayo pa Kaya nga kayo niluklok ng mga tao dyan sa mga posisyon nyo para maglingkod sa bayan, hindi magpabagsak ng magiging kakompetensya nyo sa susunod na eleksyon. Mario Josep, manong gumawa muna kayo
ng maganda na tatatak sa isip ng mga tao, no? Matagal pa naman 'yan. Tumulong kayo. Ganto, gawin nyo kung ano ang dapat, no, na pagtulong sa mga tao, kung ano ba talaga ang obligasyon nyo, no, sa bawat nasasakupan nyo. Dapat ganun muna bago maghangad ng kung ano-ano. No, dahil pag nakikita naman ng mga tao kung ano talaga yung tunay na ginagawa mo, is sila talaga ang bahalang magdesisyon sa iyo. Malay mo bigla kang manalo, bigla kayong manalo. 'Di ba? Dahil okay pala to si ano, ganto. Magpakilala muna kayo, hindi sa ganyang pamamaraan. No? Ang pagpapakilala nyo dapat is yung pagtulong sa kung ano ang problemang nangyayari ngayon sa bansa natin. 'Di ba? Speaker Martin Romualdez. Hinggil sa patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may plano siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2020. Kaya pa kaya ni Tatay? Grabe, no? Yung mga word na yun, sikmurang gutom, maraming Pilipinong nagugutom, laylayan. Di ba? Sounds familiar. And sa totoo lang yung mga ganyang statement, yung mga ganyang pabida-bida at saka kadramahan, lumang tugtugin na yan no? Lumang tugtugin na yan, di ba, ng mga politiko. Kunwari, concern sa mga nagugutom. Kunwari, concern sa mga nasa laylayan. Kunwari, concern sa mga mahihirap. Yun pala, ginagamit na naman nila ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan, ang mga sikmurang gutom. Ayun na naman. Ginagamit na naman nila, no, para makuha ang atensyon. Pero sa totoo lang mga lords, never ito ha. So yung kasabihan niya ni Martin. Dapat ginagawa yan, ginagawa. No, ginagawa niya dapat ngayon niya. Di ba? Nanalo, no, nanalo sila VP Inday Sara, si former President Duterte, and even Marcos, even President BBM, nanalo sila, di ba, by not using that word, no? Nananalo sila na hindi nila ginagamit, di ba, ang word na gutom, nasa nilayan. Ayan nilabas niya yung ganyang salita, dapat isgawin niya yan Di ba? Dapat tumulong ka kasi nga napakaraming problema ng Pilipino ngayon. No, siya na din mismo ang nagsabi. Pero bakit hindi nangyayari yung ganon? Di ba? Nananalo sila sa eleksyon na hindi nila ginagamit ang mga mahihirap. Hindi nila ginagamit, di ba, ang mga nasa laylayan. Oo. Kasi nga, kitang-kita nyo naman ang totoong serbisyo. No? Kitang-kita naman ng mga tao yung totoong serbisyo ni President BBM, no, kahit wala at that time, no, dati na wala siya sa posisyon, di ba, pero talagang tumulong siya, tumutulong talaga siya, di ba? At yan din ang mga Duterte, no, si VP Inday Sara and even former President Duterte, tumutulong sila na walang kapalit, tumutulong sila at nararamdaman mo talaga yung malasakit nila sa tao. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin si Sir Badong Aratules, yung boses na yun kanina, at syempre napanood din natin si Mr. Real Talker. Ayan tama naman yung mga sinasabi nila, no? O, kayong mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!